Okay, good evening po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Okay lang ba? Handa na naman po ba sa bakbakan ngayon? Kasi di pa tayo tapos sa numbers ngayon eh. Pero tapos na tayo sa mga or sa kung paano bigkasin or ita-translate into Korean yung mga malalaking numbers. At alam na din natin kung kailan natin gagamitin yung Sino numbers at saka yung pure or native Korean numbers, 'di ba po? So 'pag nakalimutan niyo puwede lang naman pong tingnan yung recording video na ko sa inyo. Hey, good evening. So andito check tayo ng attendance, Ma'am Nerlyn, Ma'am Cheryl, Ma'am Jam, si Ma'am Nalin at saka si Sir Son. So si Sir Rowell, Rolly, sorry, si Sir Rolly pala hindi makaka-attend. So, wala si Sir Justin 'no? Di natin alam kung saan ngayon si Sir Justin, pero mapapanood pa naman nila. Okay. So, pagpatuloy natin yung chapter 8 and hopefully hanggang chapter 10 tayo ngayon po. Don't worry kasi ano naman, hindi na siya all the time na puro na lang tayo Korean numbers. Pero meron pa rin, especially kung paano natin sabihin yung petsa, 'di ba? Date reading tayo ngayon at saka time reading. Para ano, date reading at saka time reading tayo ngayon at may mga grammar na tayo. Sa afternoon ng mga Korean numbers guys, starting siguro mga chapter 11 and the rest is mga ano na po, mga grammar. Grammar pattern, grammar points, kung ano yung mga ibig sabihin, kung ano yung mga idudugtong. So, 'di ba po, meron akong tinuro sa inyo na verb conjugations. So, how about po yung mga irregular verbs? Paano, meron pa po mga rules kung paano sila i-conjugate into present tense, past tense, at saka future tense. Aalamin din natin po yan. So, until Saturday naman po tayo ngayon, di ba po? So, Saturday ng gabi po yung last. Dahil wala tayong pasok ng Tuesday kasi. Sige, start tayo. So sa chapter 8, yung title is, paano natin 'to sasabihin ngayon? Pag she po, pag ours, anong gagamitin natin? Sino or pure numbers? Same lang po yung pure at native po ha. Yes Native po. po. Native, tama. So ano yung native numbers ng 12? So yung Ship 12, ill. Ship ship, ill? sino po Shibil. yan? Ay, Yolto. ano? Okay. Saan doon? Yoldo. Yoldo. Titingnan niyo. Yung mga ship, ili, yan po, ili, samsa, puyok, yan po sino numbers. Ang pure numbers yung mga hana, dul, set, net, po. So, pag 12, 10, at saka 2. So, pure numbers gagamitin natin. Yo. Yoldu, tapos she. So, Yoldoshi. yung do dyan po is dul po yan. Meron tayong rules na kapag daw si do or yung number 2, si dul, madudugtungan ng counting units na she, tatanggalin natin yung final position or yung consonant or last letter. So, magiging yoldushi, tapos, ano yung 30? Sino numbers ba or pure gagamitin? Sino, tama po. Sino po, basta minutes. Pag tungkol na sa minutes po. So, ano yung 30 sa sino numbers? Eh, ang 30 is mauna si 3 tapos si 10. Sam, ship. Kasi po, si ship Sam is 13, 1, 3. Ito po is 30. Kaya magiging samship pune, samship pune, chomshimul, mogoyo. So, ulitin natin, si 12 she is yoldushi, samship pune, chomshimul, mogoyo.
So, sa vocabs natin, si Jomshim. Ano yung Jomshim? Ito. Ano vocabs? Ano ibig sabihin ng Jomshim? Lunch. Lunch? Lunch. Tama po. Lunch. So, yan po. So, ibig sabihin daw, mogoyo. Mogoyo is present tense ng mukda. Ano ibig sabihin ng mukda? To eat. To eat. So, mukda is to eat. So, kailangan talagang mag-memorize po ng mga vocabs or verbs din po. Kasi ginagamit natin yan kung paano tayo mag-construct na ng sentence. Okay, so kagabi din, nalaman na natin po iyan. Okay, skip ko lang. Dito tayo sa, tapos na natin yung sign of numbers po, no? Ito po sila. Counting units. Yan, yung mga counting units, kailangan din po yung i-memorize. Okay? So, kailangan din po yung i-memorize talaga yung counting units. Tapos, okay, dito. Ito na po yung assignment nyo po. So, yung assignment natin dito is tungkol sa native counting unit. So, paano natin sasabihin? So, yung number one po ay ilan po ang bulaklak or kot? Kasi flower po is kot. 8. 8. Yoldo. So, ano yung native number ng 8? Ildo. Yodol. Ildo? Yodol. Yodol. Okay, so magiging mauna yung noun, kot, tapos Yodol. yodol, songi. Okay, bakit songi ang gamit natin dito? Yung counting units ng Okay, flower. counting units ng flower. Tama. Okay, number 2. Ilang tickets po yan? So, ang ticket nila is pyo. Pyo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, magiging pyo, tapos Yoldo. yoldo, tapos chang. So, chang ang counting units na gagamitin natin kasi ang chang is counting unit ng pieces of paper. Kasi yung ticket is paper. Okay, mali sa akin. So, pyo, yoldo, chang. Okay, number 3, ramyon. So, ilang ramyon na nandyan? 5. 5. Okay, so anong 6. pure number ng 5? Dasot. Dasot, tama po. So ano kaya yung counting units natin dito? Ramyon. Dasot, Ano ba yung counting units ng dasot? ke. Stop or anything? Yan. Ramyon, dasot, ke. Kasi ito po ay tumutukoy sa isang object or stuff or anything. Pwede natin gamitin yung ke. Pag tumutukoy sa objects, mga stuffs po na hindi talaga siya nakakategorize into kung ano ba siya, books ba siya, bottles ba siya, ganun. So, plastics lang po siya. Number 4, okay. So, cars, chadongja. Chadongja, ilang cars ang nandyan? 4. Okay, so net. Tama po siya sa rule. Okay, kasama siya sa rule ko. So, magiging ne na lang po. So, chadongja, ne, te. Tama po. Chadongja, ne, te. Bakit po te? Kasi po, ang te is counting units ng appliances or electronic devices. So, meron pong electricity or electronics pa rin po, pasok pa rin po yan yung mga cars sa appliances or electronic devices. And number 5, sungmul or gifts. So, ilang boxes yan? Ang dami, no? 30.
Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30. 30. Okay. 30. So, paano yung 30 sa pure or native numbers? So, Set 2. Soren. Okay, Soren. So, sungmul, tapos Soren. So, ano yung counting units ang gagamitin natin? Rule. Kasi box po yan. Sangja. Sangja. Yan. So, songmul, Soren, Sangja. So, yan po yung pure native kung gagamitan natin ng counting units para alam natin kung ano yung tinutukoy. Yan po. Pag nagbibilang tayo. Halimbawa, sa isang picture frame, may family doon na 4. So, paano mo yan sasabihin? Hage. Ne, Ne saram. saram po ba? Ang saram is Hage po. counting Ay, unit ng nationalities. Myon pala mo. Yon, myong. Myong pala Myong myong. po. Opo. Ne myong. Eh, paano pala ma'am naging sang rule tong nasa baba? Sa so rule pa rin. Hindi ko pa siya Soren, 30 po. Pure numbers ng 30 is Soren. Sorry. May dun. Diba, di po ba siya set, ma'am? Hana do Diba, set. dapat set siya, ma'am? Bakit po? Kasi Kasi 30. po, Hana do set. Ah, Okay, Kasi po ulitin yung natin po, ha? Hindi na po. Iba po talaga pag pure numbers. Ito po. ma'am, Titingnan natin. ang pagkakaintindi po kasi namin, pag pure number, mauuna yung 3 saka yung 10. Yes po, tama. Sa sino po, mauuna yung 10 at saka yung 1 para maging 11. So, bakit po naging... yun, ayun na yun. So, rule. So, iba po ang sa Soron. pure numbers. Pag 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Iba na po yung pangalan niya. Pag sa Ah, sino po, 'di ba po mauuna yung ganito, 'di ba po? Pero dito sa pure numbers, kailangan mo yang i-memorize yung 20, 30, yan po. Iba Halimbawa, pala pag tawag. 21, so ang 20 at saka 1, so magiging sumul hana. Yan na po siya. Pag 31, soren hana. So iba po. Iba po yung 20 nila sa pure numbers. Saka yun napansin ko rin kanina, ma'am, yung minutes, ginawang sign number yung counting. Ginawang ano po? Sign numbers. Kung hindi po siya Yes ginawang po. native. Yung hours lang yung native. Yung hours lang yung native. Tama po. Tapos pag minutes is sino. So yan po. Pati yung seconds po. At yes, tama. Pati po yung seconds. So dyan na tayo sa time reading. Ito na po guys. Ay, Yan po. Okay. takal pala. So, Sorry, sorry. okay lang, okay lang. Sige, dito tayo. Sa Shigan. Ay, nabasa niyo na to, di ba? So, yan. Ito yung gagamitin natin ngayon for time. So, bakit kaya same yung atsim at morning at saka uchon, morning pa rin. So guys, yung uchon at saka yung uho ay tumutukoy din yan sa oras kung kailan, AM or PM. Gagamitin lang, ano pa? nag-chat po si Sir Eduardo po. Hindi daw po marinig ni... She? Wala, baka yung audio po niya. Ay, nandito si Ma'am Shai, Ma'am Sheena. Ay, chat. Ay, yung audio mo po, Ma'am. Parang hindi mo na ano. Mag-leave ka muna, ma'am, tapos balik ka ulit. Tapos i-click mo yung parang may Wi-Fi dial or mga ganun. Click mo yung Wi-Fi or data. Ganun, ma'am. Okay. So, balik tayo dito.
Hindi ko kasi nakita. Yan. So, eto po. So, mga vocabs po tungkol sa time, paki-memorize din, especially yung mga necessary. Necessary naman po talaga. Importante to lahat po. Kailangan siyang i-memorize. So, dito tayo sa time reading, guys. So, simple pattern pa rin po sa time reading. So, ang time reading pattern is mauna yung AM or PM ba siya? Tapos yung hour, tapos yung minute, at saka yung seconds. So, ito po siya. Pag AM, uchon. Pag PM, uho. Tapos kung oras po is pure or native ang gagamitin. Tapos i-attach natin si she, which is counting unit po sa hours. After that, si sino yung gagamitin natin. Tapos i-attach natin yung bun, which is counting unit po ng minutes. Sa seconds din po, sino pa rin po yung gagamitin. At saka yung counting unit ng seconds is cho. Yan. Yan po yung pattern niya. So, halimbawa, okay. May note dito na pag exact po na 30 minutes, ban na lang po ang ilalagay natin or pan. Pag exact po, like halimbawa, 6:30. So, hindi mo na sasabihin at, di ba po, 30 minutes. Pwede mo din sabihin po na samshipun or pwede lang yung pan. Yan lang po. So, halimbawa, mayroon tayong mga example dito. Pag 8:22 ng gabi or 8:22 p.m. So, susundin lang natin ang pattern na nasa taas. Mauna yung AM or PM. So, PM tayo ngayon, kaya uhu ang gagamitin. So, uhu, tapos 8 is yodol. Yodol, she, kasi yung 8 is native. Ang gagamitin natin pag oras, hours. Yodol, she, tapos, pag minutes na po, ano yung gagamitin? Sino. So, paano yung sino numbers ng 22? I-ship it. Yun, tama po. ACB, tapos lagyan natin ang counting unit na bun. So, ang 8:22 p.m., uho, yodolshi, ACB pun. Yan. Another example. Ito po, pag 12, exactly 12 a.m. So, mauuna yung AM or PM. So, AM is uchon. Tapos 12. So, wag kalimutan guys na pag hours, native. So, ano yung 12 in native numbers? Yes. Yodol. Tapos, lagyan natin ng counting unit na she. Pero may note ba sa number 2? Tanggalin si real. Kaya magiging uchon, yoldushi. Yan lang po. Uchon, yoldushi. So, 12 a.m. Halimbawa ito guys, 9:30 p.m. Mauuna na naman yung pattern na PM. So, yung PM is uho. Tapos, ang 9, native number po yung gagamitin. Go. Sino po yan? Ang go. Ayun, ano? Ahop. Yan. Ahop. Ahop. Tapos, lagyan natin ng she. Ahop. Tapos, 30. Ban. Ayan. Pwede natin gamitin yung ban. So, ohu, ahop, she, ban. Pwede yan, 9:30 p.m. Pwede rin po yung ohu, ahop, she, tapos yung sino numbers ng 30. Samship, bun. Pwede yan. Okay, ito po. What if lagyan natin ng seconds? So, AM. Na yung pattern na AM. So, uchon. Tapos, sino numbers ng minutes? 20. 2 at saka 10. I-ship. Yan. I-ship bun. Tapos I-ship 49. 40 at saka 9. Sa ship. Sa ship. Go. Doon. Tama. Tama, Sir Son.
So, oho, ahopshi, isipbon, sashipku, tapos lagyan natin no chu, which is counting units ng seconds. Ah, Lagi Yan. ko nakakalimutan yung ano, Oo. go. Baka Ay, maano. chu. Yan. Kailangan lang talaga yung ano. Kalimutan natin, akala natin na pure native yung ginagamit. Di ba po? Pero Sino, ganun siya. Or baliktad. ma'am, basta pag minute po, matik po ba na Sino ang gagamitin? Yes. Yes po. Yan talaga pag time reading, ma'am. Oo, pag time reading talaga si R lang yung pure or native numbers ang gagamitin. Tapos the rest is Sino. Tapos wag lang talagang kalimutan yung mga counting units, mga counters na gagamitin natin like she, bun, at saka si chu. Okay, try tayo ng example. Another example, guys. Okay, ito po. Okay, AM. So, anong oras kaya yan? Ah, 5. 3:35. 2:35. Okay. 35 a.m. 3:35. So, paano kaya yung 3:35? Yan, AM. Mauna yung Ah, AM. Uchon. uchon, Ucho. Okay. uchon, ano ba yun? Set she? Okay. Pasok siya sa rule, yung set, di ba po, na kapag nilagyan ng counter, matatanggal yung last T. letter. Oo. She? Seshi. Tapos? 35. Uh, some sheep. Okay. Some sheep. Ay. Some sheep. Oh, Oo. Tapos lagyan ng counter ng minutes. bun. Yun. Bon. So, uchon. Tama po, Sir Son. Good job. Uchon, seshi, samship, ubon. Yan. Okay, another example, guys. Ito na naman. Okay, anong oras yan? 9:10. Okay, 9:10. Pero morning pa rin po, AM. Okay, sinong makakapagsabi? Time reading. Ito, ma'am. Sige po, si Ma'am Nerlene. 8, Hmm? ahop, she, wait lang, ma'am. Ahop, she, spit, bon. Okay, tama po, Ma'am Nerlene. So, uchon, ahopshi, shipon. Yan. Okay, another, last po na example. Ito po. Yan. So, PM na naman. Anong oras yan? Paano natin yan basahin ngayon? Sino makapag-try? Or sino mag-try? Try, ma'am. Sige, go, Sir Son. Ohu. Mhm. Hanshi. Tapos po. Iship o bun. Okay, tama po, Sir Son. So, anong oras yan? 1:20, di ba po? 1:20 or 1:25? 1:25 ng 1:25. hapon or PM. So, ohu, hanshi, ishipupun. Ishipupun. Yan. Okay, so another activity, guys. I-chat nyo sa group chat natin. Anong oras ngayon? Kahit yung nasa ibang bansa, anong oras dyan? Try natin. Lagyan nyo din ng ng digits po, ha. Okay, 3 minutes po.
I-chat sa group chat kung anong oras ang nandyan sa cellphone or sa orasan niyo po. Tas ilagay din po yung digits po kung tama. Yung oras talaga yung number. Bago yung Korean. Okay, 3 minutes guys. Okay, si Ma'am Nalin. 9:33 p.m. Okay. Ohu. Ahopshi. Samship. Ship po ba to? Parang samshim. Natapos lang ng 35, ma'am. 33 talaga na. Okay. Ay, si Ma'am Nerlin pala. Akala ko si Ma'am Nalin. Tingnan ko si Ma'am Nerlin. Okay. Sam, no, sa, samship. Okay, tama po, Ma'am Nerlin. Good job. Ay, next. Sir, so nung pag-type mo po, by space talaga. Tingnan mo po yung samship mo po. Samship sa is dugtong po yan. Tas space, tas bon. Yan. Nag-ano kasi, ma'am, sumasama dun sa isa, yung S, dun sa bio, sa si sa. Okay. Pero tama naman. Yung sa spacing lang talaga. Ganyan din ako nung first day. So, 9:34. Tama, sir? Sir Son? Oh, she 33? 9. Ay, 34. 33 is Sam. Ay, 3 is 33, Sam. 34 para 34. Mm. So, 34 tong sa'yo. Hey.
May pakulo na naman si Sir si Sir Eduardo. Tingnan niyo guys. Send ko sa group chat. I-ano daw to, time reading po ng, lagyan ko lang ng AM or PM. Ito po. Sige daw, tingnan. Paano daw yan? Baka yung tamang sagot may reward. 60. 60 Ma'am, talaga. 860 talaga? Oo, 860. Time Huh? reading. 860? Eh, 9:32. Si Sir Eduardo na ganun yan. May reward daw pag nakapagsagot. Time reading. Eh, di ibig sabihin 00? Hindi. Hindi. 860? Bakit 860? Eh, the last 9 na ganun. Sige, try nyo. Paano? 9:32 uhu ahop si 32, Ma'am Cheryl. 32 yung type mo. Is, hindi po siya Seryoso. anong spelling po, Ma'am Cheryl? Yung Yun. ship is, ganyan po. Yodel? Asan yung spelling na yodel? Yodel. 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 Yung mga nasa ibang bansa na si Ma'am Jam, hindi makapag nakikinig lang talaga yan si Ma'am Jam. Hindi makakapag send. Yodel. Okay. Photo. Oh. Mauritius. Okay. Oh, 860. 860 na dyan? Sige, sige po, Ma'am Nalin. Hope. 860. Hindi po. Wrong po yung Hindi po tama, Ma'am Nalin. Ba't Good nagkaroon job ng sa 60, ma'am? pag-try. May 60 ba na minutes? Yun nga eh. Tricky question nga talaga. Eh, Paano yan? di, gagawin ko tong 9. 9. Ano ba yung 9? Ahop. Ay, Paano nga? sana dulo set niya. Kasi, ano mo? Sa ulo. Lapit na tayo matapos sa numbers, guys. May date reading pa tayo. Okay. Saan yung sagot mo dito, ma'am? 860. Wrong po, Ma'am Narlene. Ahop. Ahop. Eh, hirit na. Wala na. Pag 9 PM 860? lang, ma'am, ganun. Ano? Ah, Lalagay dun, 00. wala Dun. po. Wala. Wala kang bibigkas. Kagaya Ito ng na. kanina, yung 12. Di ba po yung 12 a.m.? Yan yung akin. Eh, 60. Wala naman 60. Spelling mo po sa ahop, Sir Son. Ano yung spelling ng ahop? Ito.
Oh, Sir Eduardo, sino nakatama? Hirit, wala na? Ahok. Ano yung spelling ng ahok? Ito po, Sir Son, oh. Spelling ng ahok. Yan. Okay, anong tama? Sino ang may tama? Sir Eduardo. So, ang tama guys is 860 is 9 na po yan. 9 na po. So, yan. Si Ma'am Shai. May bago pala tayo guys, si Ma'am Shai. Hello, Ma'am Shai. Sana hindi ka po shy. Talaga sa Di ba? totoong buhay. Sabi na nga ba eh, 9 na yan eh. Yes, 9 na yan. Wala kasing 60 talaga eh. So, yan. Si Ma'am Cheryl. Okay. Chambay ni Dad. Okay, so yan po yung time reading, guys. Proceed na tayo sa next natin na topic or bago tayo doon, practice tayo dito. So, let's mark down if O, if the statement is correct, and X, if the statement is wrong. So, ano nga ibig sabihin ng pogi? Hindi pogi, ha? Hindi, example. So, kung Tama. titingnan natin yung time, kasi time reading tayo ngayon. Kung titingnan natin yung time, Chigum, ano nga ulit yung chigum? Now, Now, chigum은, tapos, bam or pam입니다. Ano yung pam or bam? ah, kalimutan mo. Pam is Morning. Ay, gabi or night, di ba po? gabi din. Bam? Ano yun, ma'am? Bam? Yes, bam. So, ano yung bam? Night. Nine. Night. Okay. So, now is night kasi imnida po, di ba? Is or am. So, kung titingnan natin yung sa picture, totoo po bang gabi yan? Hindi po. Hindi. Kaya X yung nilagay natin. So, try natin yung number 1. So, 지금은 아침입니다. So, ano nga ulit yung 아침? Morning. Morning. So, tingnan natin yung clock or yung oras. Pang morning ba o hindi? Tama. Tama. Morning. So, morning. Number 2, 지금은 오후입니다. So, tingnan natin yung oras. Ohu. Ano yung ohu? Afternoon. PM? Afternoon. Yes, PM. So, May maingay. po? Akala Okay ko na. okay. So, afternoon po ba yan or PM po ba yan? Number 2, yung oras? Hindi po. Hindi. Kaya X yan. Number 3, 지금은 Chi- 1시입니다. Mali po. Okay, X or O? XO. Yan po ay tama. Kasi Tama 1시 po. is 1. Ay, nauna pa yun nasa baba. 지금은 Ay, 10시입니다. So, titingnan Bonus. natin. 8 is AM. Tapos, 10시 is 10. So, Madam, may Xerox grounded po. May grounded. iba kayong Yung Ma'am mag-mute lang Shai. po yung iba pag
Yun. Si Ma'am iPhone, please rename po. Mag-rename lang po para ano. Baka matawag kayo eh. Okay. Oops. Wait lang po. So, Ochon is morning dito or AM. Number 4 is hindi kasi sa time is hindi siya AM, PM. Okay. So, punta na tayo dito sa grammar. Okay na po ba tayo sa time reading? Okay na. Wala nang tanong, no? So, dahil tungkol pa rin ito sa time, okay, mamaya na yung date reading, guys. Pwede din, date reading na lang tayo. Sige, sige. Go, go. Date reading. So, ang pattern po ng date reading natin is year, month, tsaka day. So, magkaiba sa atin. Di ba po, mauna yung month, sa gitna yung day, tapos year, sa last. Sa Korean, pag magbabasa tayo ng petsa, mauna yung year, next yung month, tsaka day. Yan po yung pattern niya. So, ang counting units na gagamitin natin is nyon sa year, wol sa month, at il sa day. Lahat po sa date reading, gagamitan natin ng sino numbers. Mapa year, mapa month, mapa day, sino numbers lang po yan. Okay po. And may note tayo dito. So, yung exemption po, may rule. Pag napasok po sa June, iba po, pag June is 6 po yan. So, anong sino numbers ng 6? Yok, di ba po? Tapos, dudugtong natin si month na counting units na wool. Matatanggal po yung last letter ng yok. Magiging yo na lang po siya at saka dagdagan natin ng counting units na wool. Pag naman po October, 10. So, ano yung sino numbers ng 10? Sheep, di ba po? So, tanggalin natin si Biyok, yung last letter, bago tayo mag-add or magdagdag ng counting units na wool. Yan po yung rule po ng 6 at saka 10 for date reading. So, example, let's try example, July 29, 1347. Yan. So, mauna yung year. So, 1,347. Yan po. So, ano yung 1,347? Yan po ang One. mangyayari. So, yung pattern muna, 1,347 yon. Tapos, si July is, kakount lang tayo ng month. So, January, February, March, April, May, June, July is 7. 7, tapos whole, tapos 29, tapos dagdag tayo ng counting units na il. Yan. After that, i-ano na natin, ano na natin sa Korean, puro sino ang numbers. So, 1,347 is Chon, Sambek, kasi yung Sambek is 300, tapos Saship, 40, Chill, 7, tapos lagay tayo ng Nyon. After that, yung 7 is Chill, lagay tayo ng counter na wool. Tapos yung 29 na naman, isip ko, tapos yung counter na il. So, ang July 29, 1347 is Chon Sambek, Saship Chilnyon, Chilwol, Isip ko, il. So, yan po yung date reading. Another example. Ay, bakit nawala? Nawala. Na-hide pala. Ito. Tanggalin ko muna. Bakit hindi sila ano? Eh, wait lang guys. Tatanggalin ko muna yung hide niya.
Ayan. Ayan, nakikita niyo guys? Okay. Yan. Next example, try natin to. November 21, 1993. So, pag November 21, 1993, mauunan naman si 1993, dagdag natin si Nyon. After that, November, dagdag natin si Wol, which is the counter, at saka yung 21, tapos Il. Yan po yung kalabasan nito. So, ano ba yung 1993? Yun. So, 1,993 po yan. So, paano natin yan sabihin in Sino numbers? June. Opo. June. Kubek. Okay. Chonggubek. Tapos, Guship, Kuship. Ships. Sam, Tam. Okay. Tapos, lagyan Nyon, natin ng Nyon, Nyon. Nyon. After that, Yan. ano yung 11 in Sino numbers? Shibil. Ship, Il, Okay. Sipil. Sibil, Tapos, Wool. Wol, Tapos, 21. ah, I, Iship, Ship. Iship, Il. Sibil. Yes. Iship, Tapos, lagyan natin ng counter units na Il. Bil, Il. Ishibil, Kaya, Il, ang November 21, 1993 is Chonggubek. Hindi na po yan Chonggu. Kasi po, di ba, NG, pronunciation rules. Chonggubek, Guship Samnyon, so 1993 nyon. Shibilwul, 11 wool or November. Tapos, Ishibiril, Akyat rule, Ishibiril. So, November 21, 1993, Chonggubek, Guship Samnyon, Shibilwul, Ishibiril. Yan. Okay, another example. Pag naman po October 7, 2017. October 7, 2017. So, start tayo ng 2017 yon. 10 wool, 7 il. So, paano yan? Mhm. Ichon. Ichon, Ishon. Ichon. Ship. Chill. Ichon Bek, Ship. Chill. Wala na Ichon pong Bek, Bek. Ichon. Ichon Ship, Chill nyon. Kasi 17, 2017. So, Ba't wala ng Bek? Ichon, Ay, wala pala. wala po siya. So, Ichon, ano po? Ichon Ship. Ship, Chill. Yes, Ichon is 2000. 17 is Shipchil. Tapos lagay tayo ng nyon. yun, Okay, after that, si Sino ng 10. Okay. So, ano ba yung 10 ng Sino? Ship. Ship. Ship, Pero, pasok po siya sa note dito. May note, pasok po siya. So, hindi na natin lagyan ng biyop sa ito baba. nga pala yun. So, magiging she-wall na lang po yan. So, she-wall, tapos 7 is chill. Tapos lagyan natin ng il na counting units ng araw or day. Kaya magiging ang October 7, 2017, Ichon, ship, chill nyon, she-wall, chiril. Okay. So, yan lang po. Yung pattern niya, tapos wag lang kalimutan na pag date reading, lahat Sino. Okay. Start tayo. Activity, guys. So, unang-una, right? Sulat sa group chat yung date ngayon in Korean. Gamit yung yung date reading pattern. Oh, laban. 2024. Year 24. Oh, shit. Ichon. Ano nga yung June? Anong date natin ngayon? May, ma'am.
May May 2. May 2. Yes, yan. May 2. Um, 2020. Relationship. Ah. 20. Religion. 24. 20. Ano ba 'to? Um, 40. R. In. Ay, yeah. 5 pala. Mali, mali, mali. Remove, 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 remove. Oh, ay, 5 months pala siya. Oh, 14. Ay, ano ba ang 5? 5. So, 40. Ah, 11. June. 2. Eh, Ma'am Nerlin, kulang lang po yung sa year. Ichon lang po yung nilagay niya po. Ichon, tapos yung 24 po. Sa 2. 40. 40. RZ. L. Yan, okay. Tama po, Sir Son. Very good. Ang baligtad ba siya? Ang baligtad. Ang Ichon, yeah, Ichon, CBO. Nawala po yung nyon, Ma'am Cheryl. 4 years, counting unit ng years. Ah, Yung nyon. Tapos, yung Ichon CB is 2022. CB. 2012. 2012 po yan. Okay, Ma'am Nerlin. Try ko po. Ichon.
Ichon Iship is 2020. Ichon Iship, Ma'am Nerlin. Kulang Kulangan pala po ng yung sa. 4. World year. Pwede na po. Yung sa year lang po. Ay, yung pala. Year. Nakalito. Okay, Ma'am Sherry Ichon. Iship. Iship po is 20 lang. 2024 na tayo ngayon. So, iship, tapos ano yung 4? Sa. Chan. So, Ichon, iship, san yun. Space, tapos uwol, tapos space na naman po, iil. Yon, tama na. Tama na, Ma'am Nerlin. Ichon. Space. Ichon. Ilsa. No, billion. Okay, yung iba nakikinig lang po yan, hindi sila makapag-participate kasi nasa work pa yan sila. Sina Ma'am Jam, sino pa? Ma'am Nalin. Okay. Sige, next activity po, number 2, isulat pa rin po sa group chat po ha. Next is, write your birthday in Korean. So, ilagay Ala, nyo muna yung birthday nyo, tapos yung Korean date reading na. Bakit hala, sir? tinetesting ko na ngayon yun, ma'am. Ay, Hmm. Yun nga. Ma'am, ano na yung Pal. pattern ng October? Matatanggal po yung last letter po niya. Magiging she Yung lang. final, opo. Ano pong letter? Ship po, di ba yung 10? Kasi yung October is 10. Ay, Ship. So, tatanggalin mo lang yung biyop sa baba. So, magiging she na Oh, po yan. okay. Try nyo po. hindi mali pala to. Sige nga din, si Sir Eduardo din mag-chat kung ano yung birthday niya. Pahirit-hirit to sa atin kanina.
November. April, November 10. November 1993. John. John. 90. John. John. 1000. John. John. Ship. Okay, sige si Sir Son. October. October pa rin. Ay, sino ba nagtanong kanina ng October din? October 18, Po, 1996. ma'am. Ah, puro kayo mga October. October babies. 1996, Chonggubet. Tapos, Kuship. Yok yun nasa baba, ma'am. Okay, Yok. Mali kasi. So, Lit. tatanggalin natin yung Giyok po sa baba. Yon na lang po yan. Ay, ganun. Hmm. Yun. Chonggubet, Kuship, yon. Yun na lang, Tapos, ma'am. mm Bakit? Ah, yung ano, rules. Hindi ba? Ay, sa month lang po yung rules. Tama po, yok nyon. Yes, tama. Yung nyon. Hindi po yok nyon. Yung nyon. Chonggube, kusip yung nyon. Tapos, Shewol, yes, October. Tama. And 18 is Shipal. Ay, ship pala. Yes Mali. po. Shipal. Ship Ship. pal il. Tapos pal at saka il. Yes. Kulang Mali. lang ng biyop, sir. Hmm. Tama. Tama na po yan. Sige, send mo na lang po. Present ko na. Lagyan ko na lang. Mm. Si Ma'am Jam. Ay, nakapagsulat talaga si Ma'am Jam. Baliktad. Laban, Ma'am. Baliktad na tuloy. Okay. February. February 12. So, Chonggubek, Kuship, Nyon. Okay, tama. Tapos, February is 2. Iwol. Okay, tama po. 12 is Shibiin. Yon. Tama, Ma'am Jam. Good job. Ma'am Cheryl, June 28, 1993. Chonggu. Kulang po ng Beck, Ma'am Cheryl. Chonggu Beck, tapos Okay. Chonggu Beck. Kasi is, yung Chon is 1,000. 900 is Ku Beck. Kulang din po ng 90. Chonggu Beck. Tapos Gu. Guship. Guship. Tapos Samnyon. Lubek. Yung sa 1,993, ma'am. Chonggubek, Kusip, Samnyon. Yowul is June. Sa 28 din po is Iship. Tapos ano po yung 8? Chonggubek. Chon is 1,000. Gubek is 900. Tapos ano po yung 93? So 90 at saka 3. Chonggubek. Tapos lagyan ng nyon. Okay na po. Tama na po, Ma'am Sir Son. Ma'am Nerlene. Na-check ko ba kay Ma'am Nerlene? October 18, 1995. So, yung 1995 is 1,995. Chonggu. Kulangan po yung Beck. 900 is Gubek. Ma'am Nerlene.
So, gubek, tapos 90 at saka 5. Guship, union. So, kulang lang talaga yung bek. Tapos, she wool. Ma'am Nerlin, yung wool mo po na spelling, dapat dugtong po yung dalawang vowel. Wool, para mabasa po siya ng wool. Dugtong mo po. Tapos, 18. Sipal. Okay. So, yan. Sa year at saka lang sa ano. Sa year po, mali. Yung October, idudugtong mo lang yung vowel. Okay, sige po. Habang kayo ay nag-edit sa mga kulang, let's proceed na po. Meron kayong assignment tungkol dyan. Isa-screenshot nyo. Isa-send ko na lang po mamaya. Ito po. So, date and time reading po iyan. So, kailangan nyo lang pong isulat ko na ano yung talagang date niya or time niya in digits. Okay. Sisend ko lang yan sa group chat, guys. Next, dito tayo sa grammar particle na time particle. Di ba po, mga particles kagaya ni rul, nun, yan po sila. So, meron din tayong tinatawag na time particle. So, ang time particle is used after words na nag-indicate po ng oras to tell about a time when a certain things takes place. So, si E po ay ginagamit whether a noun ends with final consonant or vowel. So, kahit po yung noun nag-end ng consonant or vowel, idudugtong pa rin po natin si E. So, the particle E is attached to a time or a noun, time that tells noun. I mean, the noun that tells time, sorry. A noun that tells time. So, which the action is taking place. So, time particle. So, paano natin i-conjugate si time particle sa noun? So, pag specific time po, halimbawa po, at 1 o'clock. So, di ba, pag time reading, Hanshi is 1 o'clock kasi oras. So, lalagyan natin ng time particle na e. So, pag specific time, at 1 o'clock, Hansiye. At 3 o'clock, Seshiye. At 9 o'clock, Ahopshiye. So, pag nilalagyan kasi ng e, ibig sabihin tumutukoy sa oras. Pag naman po time of the day, so paano natin idudugtong yung or i-conjugate yung e? So, di ba po si Achim is morning. So, lalagyan natin ng time particle na Achime, kaya ang ibig sabihin niya na po is in the morning. Kapag naman po evening, chonyok. So, chonyoge, in the evening. Pag night, bame or pame, at night. So, kapag naman po araw, day, no? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yan. So, ang Monday natin is Wulyuil. Isasend ko din po ito para ma-memorize nyo yung Monday hanggang Sunday. So, Wulyuil is Monday. Lagyan lang natin ng e, which is the time particle. Kaya magiging Wulyuire is on Monday. Ang ibig sabihin, on Monday. So, Thursday is Mogyu or Mokyuil. Mogyuil, magiging Mogyuire on Thursday. And pag naman po Sunday is Ilyuil. So, lagyan lang ng time particle na e. Magiging on Sunday. Ilyuire. Yan. So, dito po yung conjugation natin pag ilalagay natin si time
particle. So, pag time particle, of course, i-attach lang natin ito sa noun na tumutukoy ng oras or time. So, there are many ways. Hindi lang talaga yung time na oras, specific time, meron din pong time of the day, like morning, evening, meron din po sa araw, sa araw din po. Okay, so another po is, can also be put after words like weekend. So, pwede nating ilagay si time particle pag weekend. So, weekend is jumal or jumal. Jumal, weekend. Lalagay lang natin si Magiging jumare, ibig sabihin on the weekend. Pag weekdays is jujong, jujong. So, lagyan lang natin ng particle na magiging jujong ibig sabihin on weekdays. Yan. Kapag naman po month, yung sinasabi kanina, month. So, lagyan lang po natin ng time particle. So, pag January, na nga yung 1, ilwul, tapos lagyan ng ilwu, ilwul, or ilwure. Pag for February, iwure. Yan. So, halimbawa, may sentence tayo dito. Like, I was born in December. So, pinanganak ako sa December. So, magiging Jonan. So, ano din po yung December? Sign no numbers. So, it's cheap. Shibil. Shibi. E po Shi- is 2. Bill. Shibi wool or magiging shibi wure. Tapos born is teo nasoyo. So, teo nasoyo. Yan. Another way po para conjugate natin ang time particle is yung year. Yan. Like 2020, nyon. Counting units, tapos lagyan natin ng particle na Pwede din po yan. At pwede din po sa season. Halimbawa po, spring. Spring po is boom. Lagyan lang ng time particle. Yorum is summer. Lagyan lang po ng particle na yorume. Magiging yorume. Tapos, fall is gaul or gaul. Magiging gaure in fall. At yung winter, gyoul, magiging gyoure. Nawala po yung dito. Yan, gyoure. Okay, so yan po yung time particle or function ng time particle. So, merong note dito that we should add after most time noun. So, ang time particle na i-add lang talaga natin pag tungkol sa time. But, may mga noun po na tumutukoy sa time na hindi na po kailangang lagyan ng Kagaya ni honor. Ano nga ulit yung honor? Today. Oje, yesterday. Neil, today. Yan, hindi po yan pwede. Si Meil, Mechu, Medal, Menyon, Punje, Chigam. Hindi na po natin yan lalagyan sila ng time particle na Yan. Note po yan. So, ito po yung mga days of the weeks in Korea na kailangan din po i-memorize. No, baka sasabihin ko sa group chat na anong araw ngayon in Korean. O, halimbawa, anong araw ba ngayon? Thursday. Thursday. 목요일입니다. It is Thursday. 목요일. Or 목요일에. Di ba po yung is time particle? Pero may kasunod yan. Kasi po sentence po Magsa-sentence tayo. Bubuo tayo ng sentence next time, guys. Example. May sentence tayo dito na si Yuwon daw ay pumunta sa Friday. So, go. Okay. Kung titingnan natin yung sinend yung assignment last time. Ano ba yung to go or to come? To go pala, sorry. To go. Kada. Tama po. So, meron na tayo Pag sasabihin natin goes, past tense or present tense or future tense? Past tense. Okay? Past tense. Tapos si Yuwon, siya po yung subject. Kaya lalagyan natin ng subject particle. So, paano yan i-construct ngayon?
baliktad po yung pag-construct natin. So, mauuna si Friday, tapos, sorry, yung subject pala. Mauna si Yuwon, tapos Friday, tapos verb. Yan po. So, magiging Yuwon, tapos nun, kasi subject. Tapos si Friday is kumyo-il. Tapos lagyan natin na particle, time particle na tapos kayo, present tense. Goes. Okay. Again, Yuwon goes on Friday. Kaya sasabihin natin si subject. Kasi sa Korean structure, guys, subject, tapos object, tapos last is verb. Hindi kagaya sa English na subject, verb, object. Di ba po? So, dito tayo stick sa Korean structure. So, paano tayo magta-translate niyan? Yuwon goes on Friday. So, mauna si Yuwon. Yuwonen. Tapos, ano yung vocabs ng Friday? Kumyo-il. Lagyan natin ng time particle. Kumyo-ire. Tapos, goes is kayo. Okay. Another, si Juhon. Juhon will return in October. So, return. Ano kaya yan? So, magiging Juhon or Juhoni. Juhoni. Tapos, ano yung October? She-will. She-will. Tapos, lagyan natin ng time particle na Kaya magiging she-will-re. Tapos, tura omnida. Tura omnida. Yan po yung will return. Malalaman din po nyo yan kung anong ibig sabihin. Bakit? Tura oda. Oda, tura oda. Ganun. Okay, yan po yung sa time particle. Focus lang po tayo sa time particle, guys. Another example. I am going to Korea next year. Okay. So, mauna si I, sentence structure. Tapos, si Korea. Tapos, next year. Tapos, going. I am going. So, future tense. So, magiging Nenyone. Wala na po. Hindi na po nilagdagan si subject dito. Kasi po minsan, di ba po sabi ko last time, na hindi po talaga, pag may kausap na kayo, hindi na palaging sinasabi yung subject. So, nilagay na si next year agad. So, pwede naman, chonen. Kasi I. Tapos, next year is nenyone. Nenyon is next year. Lagyan natin ng time particle kasi tumutukoy sa year. Tapos 한국에 갈고 예요. Yun. Okay. And ito po last. I am going to my friend's house on Monday. So I, chonon, subject. Tapos Monday. So I, Monday. Last po talaga yung yung verb. So I, Monday, will ire. Friend is 친구. House is 집. Di ba po? So, will ire 친구, 집, or 집에 갈고 예요. Yan po yung pagdugtong natin sa time particle. So, sa mga practice natin, guys, anong oras na ba? Maga pala naman. Akala ko 11 na eh. Maga pa pala. So, practice tayo. I am at school in the morning. Okay, sabihin nyo na lang. So, mauuna yung I. So, I is 저는. Tapos morning, 아침. So, 저는 Tenem at 아침에. Hagyo. Okay. Hakyo. 학교 is school. 학교에 있어요. So, particle din po itong dito sa 학교. Next time, sasabihin ko kung anong time, anong particle po iyan para hindi tayo malilito. Ang daming insects dito. Teka lang. Teka lang po ha. Wait lang.
Okay, sige po. Another example. I eat the breakfast at 9 o'clock. Okay. So, eat is present tense. So, ano nga ulit yung eat? To eat? Mokda. Mokda. Okay, mokda. So, tanggalin lang talaga Mokyo. natin yung da. So, maging mogoyo. So, Mogoyo. I, 저는, tapos, 9 o'clock, 9시에, ito, yung is part-time particle. 9시에, 아침 먹어요. Yan. So, yung a침, ginagamit pa rin po ito pag may pagkakain tayo, mogoyo. So, a침 mogoyo. So, kakain ng pagkain sa morning, sa breakfast. Ganun po siya. Okay, another. Practice tayo dito. So, titingnan natin ang picture. No? Following the example, let's complete the conversation. So, yung example natin dito, sabi niya, unje, when, tapos undong, undong heyo. Undong heyo comes from the dictionary form na undong hada, na ibig sabihin work out, to work out. So, kailan daw siya nagwo-workout? Sabi niya, sorry, kung titingnan niyo yung picture, umaga na. Di ba po? So, umaga is morning. And morning is a침 sa Korean. So, lagyan lang natin ng time particle. 아침에 운동해요. Okay. Yan po guys. Try natin dito sa number 1. 언제? Wait lang po. 언제 운동해요? Kailan daw po siya nag-exercise? Gabi. Ano nga yung gabi guys? Kung naalala niyo pa. Ham, Bam. Bap ba yun? Bam. ham, BAM is night. night. Night talaga. Pag BAM kasi, yung time na yan is natutulog na lahat ng mga tao, BAM gagamitin. Oo. Mga Ano nga yung madaling araw? madaling araw is 새벽 dawn. Pero hindi yan Serbia. dawn eh. Parang bago pa lang nag-ano yung gabi. So, Ah, evening. 저녁. 저녁에. 저녁에 Yan. 운동해요. 저녁에 tapos 운동해요. Okay, next. Ito. So, 커피를 마셔요. So, umiinom daw siya ng kape. Kailan siya umiinom ng kape kung titingnan natin yung picture? Morning? Yan po ay afternoon. May Oh, tinatawag tayong afternoon tea, di ba po? Mga bandang 2 or 3. 오후에 커피를 마셔요. Yan. And number 3, mute siye. Di ba po? Pag sasabihin mute 저녁을 먹어요. is what time? So, she is sigan. I mean time, sorry. She is time. So, 몇 시에, tapos 저녁 is evening, 먹어요. So, ibig sabihin kakain sa evening. So, ano yung kakain sa evening? Dinner. Di ba po? So, kailan daw or anong oras daw po siya kumakain ng dinner? So, anong oras? 7시, Time reading 아, tayo. 오후 7시 먹어요. 먹어요? 먹었어요. 먹어요 래. 일곱. So, 7 is? 7시 pala. May 일곱 시에 time lagyan particle. natin time particle. Tapos 저녁을 먹어요. Number 4. Okay, number 4. Kailan daw matutulog? Anong oras? 몇 시에 tapos 자요 is matutulog. 11시에 Okay, time reading. 11시에 Okay, tama po. 자요. 아, 11시에 자요. Yan. So, yung time particle lang po talaga, guys. At kailangan talaga may memorize tayo na
tawag nito, mga vocabs na pinapabasa ko sa inyo. Yun talaga mga pinapabasa ko. Okay, so dito tayo na meron na naman tayong assignment. Diba, nagdalawa na yung assignment natin. So, assignment dito is, isulat nyo lang po kung anong oras kayo bumabangon, nagbe-breakfast, nagla-lunch, nagdi-dinner, at natutulog. So, halimbawa dito sa Pugi or sa example. So, ang tanong is, kailan? So, ang to get up is ironada. Isulat nyo na lang po yung time reading po tayo dito. Sulat nyo lang kung kailan. Anong oras kayo bumabangon? Hindi gumising ha, bangon talaga. Kasi pwede naman gumising pero nakahiga pa. So, yun talagang bumangon kayo. Anong oras kayo kumakain ng breakfast, kumakain ng lunch, kumakain ng dinner, at matulog na. Or Paano, matutulog na. paano pag di nagbe-breakfast, ma'am? Pag na As in, wala. Hindi din breakfast. Leave space lang. Wala lang Wala ka na lang sasagutan. ng oras. Oo. Sige po. Okay. So, dito na Ma'am, tayo kasi sa... ayun Yes ako, po? ma'am, walang dinner, walang lunch, Uy, breakfast lang. wow! Walang dinner at lunch? Kaya? Kaya nyo? Ah, wala, wag nyo lang lagyan. Pag wala talagang lunch at dinner, breakfast lang. Grabe. Baka nakakagutom naman pag lunch eh. Okay lang breakfast, lunch, kahit wala ng dinner. Oo. Nakakasama din yan guys na walang breakfast. Kaya mag-breakfast din po. Kahit wala So, kayong skip, ma'am, lunch. skip na lang. Skip lang. Huwag nyo na lang lagyan ng oras. Okay, so dito tayo sa kultura ng mga Koreans, ano? Kasi kailangan talaga ding alamin. So, how to work on time. So, dun sa Korea, it is recommended that we get to work 10 minutes early. So, kung kayo ay nagsa-start ng trabaho dun ng 9 o'clock, you should arrive there by 8:50. So, 10 minutes. So that you can prepare for work. So, most office workers starts to work at 9 a.m. Lunch breaks are usually between noon and 1 p.m. And people usually leave work around 6 p.m. but working overtime at night is possible. So, yun. Sa Korea, kailangan talaga, hindi yung sinasabi natin na Filipino time, di ba po? Na late palagi. So, dun sa Korea, ano sila dyan, parang ang bastos mo na employee pag palagi kang late or at the right time talaga na work time mo, ikaw pumunta, hindi pwede. 10 minutes early, 20 minutes early, andun ka na. Kasi magsiset up ka pa, may ganun-ganun. And yung 9 a.m. na sinasabi dito, 8 a.m. kasi yung trabaho talaga. 8 to 5. Yan po dun. So, kailangan lang talagang mag-work on time. So, kaya kahit wala pa tayo dun sa Korea, practice na natin dito na kailangan mag-leave ng work. Pag 7 yung trabaho, 6:50 andun ka na. Ganun po, guys. Okay. Wow, grabe. Natapos natin yung yung 8. Okay, proceed tayo. May 20 minutes pa tayo. 9. Chapter 9 na tayo, guys. Kala ko 9 at 10 na tayo. Tapos na ba? Charot. Di pa, may 9 pa tayo. Okay. Kita nyo ba, guys? Nakikita nyo naman, no? Annyeonghaseyo. Okay. So, madali lang tong chapter 9. So, ang nandito, learning objective ng chapter 9, ang vocabularies natin na babasahin ngayon is tungkol sa family at looks and personality. Grammar na kailangan natin pagtuunan is yung hago at saka yung Kahit man lang si family at si hago lang yung madiscuss natin ngayon or pwede magbasa na lang po kayo ngayon. So, basa tayo ng dialogue. Try natin. Baka hindi na, yung iba hindi na
Hindi na marunong magbasa dahil sa numbers. 'Di ba po? So, try natin. Sinong gusto magbasa? Hanap tayo. Ma'am Nalin at saka si ano, Ma'am Nerlin. Basta ko ma'am, natutulog mga baby ko. Sige, sige, pass ka muna. Si Sir Son na lang. Sir Son at saka si Ma'am Nalin. Saan dyan ako, ma'am? Si Rihan, si Sir Son, si Ma'am Rihan. Nalin, si Tuwan. Mauna ka po, Sir Son. Okay. Tuwan Shinen, ga, gajok, gajogi, gajogi myok. Ano yun? Yes, mute. Myot, myongi, eyo. Okay. 어머니하고 용하고 시바 시 Se. 명이에요. Se po. Se? Se. 세? 세? Yes. 아, 세 명이에요. 리한 씨는 가족에 몇 명이에요? Ne, myongi, myongi, eyo. 저는 아버지, Mm-hmm. 하고, 엄마, 어머니 하고, Anong vowel po ito? 어머니, Okay. 어머니 하고, 여동, 여동시, Se. 여동생 Mhm. 있어요. Okay. Yudong Sengi Isoyo. 여동생. Okay, next. Salitan kayo. Mauna na naman si Ma'am Nalin. ako na? Charot. Yes po. 셔니 씨는, charot. 또한 씨는 가족에 몇 명이에요? 몇 명이에요? Na, 어머니하고, 용하고, 세 명이에요. 리한 씨는 가, 가, 가족, 가족이, 가족이 Mhm. 몇, 몇 명이에요. 네, 명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생에 있어요. Seng. Yodong Seng. 여동생 Mm-mm. 있어요. Okay. Thank you. Thank you, Ma'am Nalin at saka Sir Sean. Sino pang gusto magbasa, guys? Okay, wala na. So, dito sa dialogue, si Rihan at saka si Tuan ang nag-uusap tungkol sa family. Family or kajok. Kajok is family. So, dito na natin nakikita yung counting units ng person. Myong. At pag sinasabi nating myot, ito po ibig sabihin how many or what time. So, myot myong is how many person. No? How many daw or ilan daw yung lahat ng tao or family members. Kajok. Yan. So, sinasabi dito, omoni, hyong, yung cho dito is ako. Di ba po? Cho. Ito po, semyong, ibig sabihin, semyong. Ilan po yung tao? Semyong. Dulce. 3. Tatlo, yan. Semyong. Pag naman dito, meron tayong nemyong. Nemyong is apat. 4. Yan. Apat lang sila sa family.
So, meron din tayong mga highlighted simyong person or people. Meron din pong itda. Yan po, verb. Itda. So, itda, ibig sabihin to possess or existing or to have. Meron ka niyan. Or nag-i-exist yung tao or yung bagay sa isang lugar. Yan, exist. So, pag meron din sinasabi or baliktad po ng to possess is opta. Opta, ibig sabihin to not have. Hindi o wala siya ng ganyan or hindi siya dito, wala siya dito. Ganon, opta. To not have. So, halimbawa, meron tayong umbrella. Okay. So, meron daw siyang umbrella. So, ang umbrella is usan. So, ako ay may umbrella. Ako ay may payong. So, may possession ka ng isang payong. So, gagamitin mo yung itda. Pero i-conjugate mo siya into present tense. So, tanggalin yung da, ang ilalagay natin is yung oyo. Kaya magiging isoyo. I have an umbrella. 저는 우산이 있어요. Pag wala naman, opda, 저는 우산이 없어요. Kasi wala. So, yan. Isoyo, meron or nag-i-exist. Opsoyo is wala. Okay. Dito tayo sa vocabulary ng Kajok. Kasi ako na lang po yung magbabasa dito. Or gusto nyo ba magbasa? Guys? Pwede din. Magbasa na lang kayo. Sino Sige mag-volunteer? po. Sige, Me si po. Ma'am Nalin. Charot. Sige, go, Ma'am Nalian. Tanan, ma'am. Yes po. Yan ako sa roasted. Kaya di ko kaklaro. Na. Kajok. Family. Arabuji. Grandfather. Halmoni. Grandmother. Abuji. Father. Omoni. Mother. Hilom ragod. Hyong. Older brother. Nuna. Older sister. Na. Ni. Puin. Puin. Puin man daw? Puin. Buin. Wife. Mhm. Puin. 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 Mm-mm. Puin. Wife. Yu Dong Sing. Mhm. Younger sister. Okay. Nam Dung Sing. Younger brother. Oppa. Older brother. Onni. Older sister. Na. Mi. Nampion. Husband. Mhm. Yu Dong Sing. Younger sister. Nam Dung Sing. Younger brother. Adul. Adul. Son. Tal. Daughter. Okay, tal. 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 Mhm. Daughter. Okay, next. Na. Oh. Asa na ni? Dali sa kilid, ma'am? No? Dito po. Itta. To have. Upta. Not to have. Manta. Manda. Manta. Manda. 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 To be many. Salda. To live. Okay. Gusto mo bang So, basahin yung sentence? sige, sige. Sige. Try po, ma'am. Laban. Paghilom ba? Sa mukha. Uy. Jonan. Jinin. Hilom sa day. Di na ba? Jonan. Yudong sing ra ni ma'am, no? Yes, Yodong Sengi. Ah, sige. 저는 유동생이 있어요. I have a younger sister. Okay. 저는 여동생이 없어요. 누나가 있어요. I don't have a younger sister.
I have an older sister. Okay. 저는 가족에 많아요. I Okay. have a lot of family members. 우리 가족은 베, 베트남이 살아요. Okay. Our family lives in Vietnam. Okay. 잘했어요. 박수 나린씨. Next, sino pong gusto magbasa? Isa na lang po. Lahat ba babasahin ulit, ma'am? Yes. Hmm. Kaya? Try, ma'am. Sige, go. Kajuk, family. Harabochi, grandfather. Mhm. Halmoni, Mhm. grandmother. Aboji, father. Omoni, mother. Okay. Na, ah, Naga, Mhm. Nam, Namja, Namjail, Te. Okay. Ano yung te, ma'am? When I am a man, ano po yan? Sentence kasi po ito. Parang tinutukoy lang na kategory. O ikaw po ang lalaki, ito po yung sasabihin mo. Kaya Ah, nilalagyan po yan ng te. Parang ito yung sasabihin. Ganun po. Kala ko kung ano na yung te. Sige Okay. po. Ah, yung older brother, Okay. Nuna, older Mhm. sister, na, ni, Buil, wife, Buin. ay, Buin. Buin, sorry. Mhm. Buin, wife, Yodongseng, Mhm. younger sister, Namdongseng, younger brother. Isip ko na yun sa baba, ma'am, kasi lalaki ako. Okay, sige, sige. Next. Ah, Dito po. to have, op, ops, ma'am, ako pala, araw ko pala yun. Op, Upta. opta, not to have, manda, to Mhm. be many, salda, to Okay. live, urbana. I-sentence. Chonen, ayodong seng, Okay. isoyo, Mhm. I have a younger sister. Chonen, yodong seng, opsoyo, Okay. nuna, nunaga, Mhm. isoyo. Okay. I don't have a younger sister. I have an older sister. Chonen, ga, gajuk, kajuk. Chonen, gajuk, Hajogi. kajogi. Hindi ko mabasa. Ma, man, Yan po. yun. Manhayo, Manayo. Manayo. Manayo, I have a lot of family members. Uri, Jagok, Kajok. Gajok, Kajogun, tama ba? Yes po. Kajogun, Betunam, Mhm. Sara, Sarayo. Ayun, tama po. Okay, charis sa'yo, Sonshi. Okay. Paksu-paksu. Yun, kailangan lang talagang magbasa, guys. Hanggang mamamalayan nyo na lang, ano na, nakakapagbasa na ako ng tuloy-tuloy. Okay, so dito tayo sa vocabulary ng Kajok family.
So, yung sinabi kanina ni Sir, pag grandfather or ni Ma'am Nalin, pag grandfather, haraboji. Haraboji. Pag grandmother, halmoni. Pag father or papa mo, aboji or sa K-drama, appa. Appa or aboji. Sa mother, omoni or umma. 'Di ba po? So, itong green na 'to, yung when I am a man, ito po yung mga kailangan na vocabs po 'pag ikaw ay lalaki at tinatawag mo po yung mga family members mo. Kapag po older brother or yung kuya mo, tatawagin mong hyong. Kung ikaw po ay lalaki, kung ikaw ay lalaki, 'pag may kuya ka, yung tawag mo sa kuya mo is hyong. 'Pag may ate ka, tawag mo sa ate mo, lalaki ka, tawag mo sa ate mo, nuna. 'Pag meron kang wife or asawa, tatawagin mong buin. So, 'pag may kapatid kang babae at saka lalaki, Yodong-seng ang babae, Namdong-seng yung lalaki, yung mas bata sa'yo. Kapag naman po ikaw yung babae, babae ka po, 'pag meron kang kuya, hindi mo po tatawaging hyong, tatawagin mo pong oppa. So, oppa is older brother kung ikaw po ay babae. Ikaw yung babae ta's may kuya ka, oppa ang tawag. 'Pag naman po may ate ka, unni. Hindi po nuna kundi unni. Kapag naman po sa husband, nampion, then same lang din po ng dalawa na nandito, yung younger brother and younger sister, Yodong-seng at Namdong-seng. Kapag may anak ka pong lalaki, adel. Kapag may anak ka pong babae, tal. Yan po. So, hindi po pwede talaga na gamitin, halimbawa ikaw ay isang lalaki, tas may kuya ka, wag mo talagang sabihin yung upa or may nakakatandang tao or coworker mo dun sa Korea, wag niyo talagang tawaging oppa. Kasi baka maupakan ka talaga. Kasi 'pag ikaw ay lalaki, hyong yung tawag mo talaga sa mga nakakatanda sa'yo. Kasi parang medyo bastos 'yan, 'no? Ikaw yung lalaki ta's tumatawag ka ng oppa Ba't dun or sa pinapanood ko ma'am na Korean drama, yung The oo, Heirs, tinatawag ah, ng lalaki na oppa si ano, si Kim sino? Tan, Kim Tan? Family yung niya? barkada. Barkada oppa? Baka nagbibiro lang 'yan. Ganun ba yun? Oo, baka nagbibiro lang 'yan. Kasi bawal 'yan, parang rude or parang maano ka, parang ano sila sa kanila. Kasi yung upa din ginagamit kasi sa mga babaeng may crush sa lalaki, gano'n Parang or endearment po. endearment, 'yun. So, upa, 'di ba gano'n po. So, sa lalaki talaga 'pag may kuya or kuya yung tawag mo, hyong yung gagamitin. 'Pag naman po sa babae, ikaw ay lalaki, may ate ka, nuna. Kung ikaw ay babae ta's may ate ka, unni. So, magkaiba po 'yan. Okay. So, dito din tayo sa it, that, of the, to not have, and to have. 'Pag meron talagang mga da po, puwede natin 'yang i-conjugate. Tanggalin para ma-conjugate natin into future, past, at present tense. Kaya dito sa sentences, so natanggal po si da, kasi kung babasahin natin 'yan, it da, letter T, 'di ba po? So, magiging isoyo kasi oyo yung ginamit natin for present tense, akyat rule po. So, hindi na siya it. So, S na po yung pagkabigkas niya. Kaya nagiging isoyo. Same din po sa of the. Kung tatanggalin natin yung da, conjugate natin into present tense, oyo pa rin yung gagamitin. Pero ang pagkabigkas, hindi na po of the, hindi magiging opsoyo. Yan. 'Pag manda, ganito po yung spelling po ha. Manda, tanggalin yung da, man na lang po. So, hindi po yan manhayo. Kasi po, silent na po yung H 'pag dinugtungan ng empty consonant. So, manayo. Hindi na po manhayo, kundi mannayo. Ibig sabihin, marami. So, marami daw family members. So, yan. Yan po yung Kajuk family or
Pag tinutukoy ng family is kajuk. So next is, punta tayo dito sa hagu. Okay, kung naalala nyo yung binasa kanina na dialogue, may hagu. Ang ibig sabihin po ng hagu is at, or ano ba yan sa English? And or with. Yan ang hagu. Kasama ko, ganon. Kasama ko or ako, ganon po siya. So, bago natin to i-tackle, 11 na po ba? Ay, tackle na lang natin to. Ano lang, kahit 3 11 na, ma'am. minutes. Oo nga eh. Kahit 3 minutes lang to. Okay. So, halimbawa, ano lang talaga yung ibig sabihin ng hagu is at. Like, ikaw at ako. Mama at ako. Mama ko at ako. At ako. Ganon. So, kung sasabihin natin meron tayong apple, sa Korean, ang apple is sagwa. Sagwa. Kung merong apple and banana, ang apple at banana at saging. So, sagwa, tas lagay natin yung hagu, Hagu. tapos banana. So, halimbawa, I bought an apple and a banana. Okay, I bought an apple and banana. 저는 sagwa hagu, tapos banana를 샀어요. Kasi po, 샀어요 is bought. Past tense. Sasoyo. Sada is to buy. So, magtanggalin yung da. So, present, Saso. past tense po. Sa asoyo, So, di ba po? So, sasoyo. So, yan lang po. Ang hagu is at or and. So, another po, additional po dito is, meron pa rin pong ibig sabihin ang and or at, or meron pong Korean. Yan po yung irang at saka rang. At meron pa po yung wa at saka gwa. Ano lang yung kaibahan nila? So, this next way to say and or at in Korean is the casual way. So, it is often used in spoken language in casual situation. So, ang irang-rang, pwede natin itong sabihin, pero mga casual talk. Hindi natin to gagamitin pag hindi siya casual talk or hindi yung mga nasa formal situations ka po. Makausap mo is hindi talaga pang casual. Hindi yung mga kaibigan mo. So, pag po yung yung word or yung yung preceding word nag-end ng consonant, irang yung gagamitin. Pag naman po yung word nag-end ng vowel, rang lang po yung gagamitin. So, halimbawa, rice. Rice is bap. Tapos meron tayong rice and kimchi. So, pang casual talk, sabihin mo, kumain ako ng rice at saka kimchi. So, pwede mo sabihin, babirang kimchi를 먹어요. Ganon, babirang or pabirang. Pabirang kimchi mogoyo. Pwede na po hindi na hago yung gagamitin mo. If naman po vowel, so pag vowel po, di ba? Kimchi is vowel. So kimchi and rice, baliktarin lang. So kimchirang pap mogoyo. Yon. Si wa at si gwa gagamitin lang po ito if written. Isusulat. So, hindi natin gagamitin si hagu, hindi natin gagamitin si irang, si wa at gwa is gagamitin for written language. Kung nag-end po ng consonant, i-attach natin gwa. Kung na-end ng vowel, i-attach natin yung wa. So, halimbawa, si bread is bang. Tapos, meron kayong bread and milk. Bang, gwa, uyo. So, dito din po si milk at si bread. Uyo, wa, bang. Okay, yan po yung additional information. Sa example, meron tayo dito. Anong ginagawa mo? Sabi niya, kumain ako ng breakfast, meron akong bread at saka fruit. So sabi niya, atchimol kasi morning, mogoyo. So breakfast, kumain. Banghagu, tapos fruit is guail, prutas. Banghagu, guail, mogoyo. So, ibig sabihin, si fruit at si bread ang kinain niya. Dalawa. Yan. manghag. So, okay. So, ito din po yung assignment. Meron ba tayong mga assignment dito? Okay, number 2, activity na lang muna. So, number 1. So, sabi niya, ilan daw yung taong nasa picture? So, ilan? So, dalawa. Lagay natin, tatlo. Tatlo kayo. Kasali ka na. So, semyong iyeyo. So, tatlo.
Tapos ilagay natin si Anne, Hagu, tapos Adel. Yan po siya. So magiging Anne, Hagu, Aderi, Isoyo. So ilan daw kayo sa family? Semyong. 3 kami sa family. Si Ani at yung anak kong lalaki. Yan. Ani, Hagu, Aderi, Isoyo. So number 2 naman po, Semyong pa rin. So meron si Abuji at si Omoni. Paano natin yan i-attach? Si Hagu. So mauna si Abuji, Hagu, Omoni ga is subject particle, Isoyo or topic particle. So number 3, attach pa rin natin si Hagu. So ilan po kayo sa family? Tatlo pa rin. Semyong, Iyeyo. So Halmoni, Hagu, Hyong, Isoyo or Hyongi, Isoyo. Pag naman po 3, okay, diba 4 kami sa family. So sasabihin mo, Abuji Hagu, Omoni Hagu, Nuna Hagu, Isoyo. Or Nunaga. Wala na palang Hagu. Again, Abuji Hagu, Omoni Hagu, Nunaga, Isoyo. So yan lang po yung Hagu na grammar particle. Kailangan lang po yan. Okay? Wala na ata to. Ganyan lang sa chapter 9. Okay. So tomorrow na po yung next topic nito. And may mga question pa po ba? Wala na pong tanong. Okay, good night everyone. Salamat po sa pagsali. Yung mga assignments po, isasend ko na lang dun sa group chat natin. Night And po. yung video din po, isasend bukas. Good night. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po. Yes.